Larry Gadon. Mabibigat naman na salita ang iniwan nito laban sa Vice President. Anya, mag-resign na ito sa kanyang posisyon. Ang mga pagmumura at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Yan ang naging basihan ni Secretary Larry Gadon sa paghahain ng disbarment case laban kay VP Sara. Sabi ni Gadon, kung siya nga ay na-disbar dahil sa motu proprio na investigasyon ng SC dahil sa kumalat umano niyang video na siya noon ay nagmumura, dapat lang ding ma-disbar ang Vice Presidente dahil mabigat din ang binitawan nitong salita via live Zoom conference pa. Ngayon, eto, si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang Presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Inamon rin ni Gadon si VP Sara na magbitiw na sa kanyang pwesto. Pinagsisisihan niya umano ang pagsuporta sa pamilyang Duterte at pagtakbo sa nakaraang halalan kasama ang grupo ni VP Sara. Mag-resign siya dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. I really regret. Why, sir? Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya doon sa health. She is totally detached from reality. Hindi lang naman kay VP Sara siya nag-iwan ng mabigat na salita, kundi maging sa Korte Suprema. Anya, dapat mabilisang aksyonan ang kanyang petisyon na ipinasa sa SC. Dahil ito ay mabilis din ang naging resolusyon pagdating sa kanyang disbarment case. Kung hindi nila i-impeach ay i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Or kaya, hihintayin ko na lang na mag-retire si Chief Justice Gismundo. Naomi, hindi lang naman ito ang unang disbarment case laban kay VP Sara dahil noong mayor pa siya ng Davao City na nanuntok siya ng isang sheriff noong 2011 ay may naghain na ng disbarment case laban sa kanya. Kamakailan din naman, sabi ng SC ay may natanggap silang anonymous letter para sa disbarment ng Vice Presidente. At dahil naman ito sa mga salita ni VP Sara na huhukayin niya ang bangkay ni former President Marcos Sr. at itatapon ito sa West Philippine Sea. The court received an anonymous complaint regarding her statements about the late President Ferdinand Marcos. Naomi, wala pa namang tugon si Vice President Sara Duterte hinggil nga dito sa naging pahayag ni Secretary Larry Gadon at pati na rin sa inihaing disbarment case laban sa kanya. Naomi, madagdag ko na rin, kanina ay sinabi naman ni Attorney Larry Gadon o ni Secretary Larry Gadon na itong disbarment case na inihain niya sa Supreme Court ay walang kinalaman sa pagiging sekretary niya sa pamahalaan at ito ay hindi umano iniutos sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan